Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit palagi ka na lang napupunta sa mga taong may mga problema? Yung ikaw na lang ang nag-aayos ng buhay nila, ikaw yung nag-e-effort para magbago sila, ikaw ang nagpapatatag habang sila ay nakatayo lang sa tabi. Tapos sa huli, ikaw ang may iwang luhaan at ubos na ubos. Sa psychology, tinatawag natin itong the savior complex o ang fixer trap. Sa kulturang Pilipino, akala natin ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ang magmahal na walang kapalit at magtiis para magbago na sila. Pero, paano kung ang pagiging fixer mo sa relationship ay hindi dahil sa sobrang bait mo o sobra ka magmahal, kundi dahil sa sarili mong trauma? Welcome back to my channel. Ako si Doc Rog, ang iyong katuwang sa Family Studies and Relationships. Bakit nga ba tayo naa-attract sa mga taong kailangan nating ayusin? The answer lies in familiarity. Kung lumaki ka bilang panganay, breadwinner, o tagasalo sa pamilya ninyo, natutunan ng isip mo na ang halaga mo bilang tao ay nakadepende sa kung gaano ka kapaki-pakinabang sa iba. Natuto ka na kailangan mo munang magsilbi o sumalo para mahalin ka. So when you meet a healthy, peaceful partner, boring sila para sa'yo. Pero kapag nakakilala ka ng taong maraming gulo sa buhay, ang subconscious mo, ang naiisip niya ay, okay, ito ang lugar kung saan ako magaling. Dito ako magpapatunay or dito ko papatunayan na karapat-dapat ako sa pagmamahal. You confuse anxious stress with true love. So, paano natin ititigil ang paulit-ulit na cycle na to para makahanap tayo ng taong totoong makakasama natin sa buhay? Here are the 3 reminders. Number 1, you are a partner, not a therapist or a parent. Hindi mo responsibility na palakihin ang isang adult na tao. Suportahan ang pagbabago nila? Yes, go ahead. Pero ang gumawa ng trabaho para magbago sila? No. People only change when they decide to, not because you love them enough. Number 2, look for potential versus reality. Huwag kang magmahal batay sa kung sino sila kapag nagbago sila. Magmahal ka batay sa kung sino sila ngayon. If who they are right now causes you constant anxiety and stress, no amount of fixing will bring you peace. Number 3, practice boring love. Ang totoong healthy na relationship ay hindi laging may drama, hindi laging may kailangang iligtas at hindi nakaka-anxious or nakakatakot or nakakakaba. Shift your standard from excitement and anxiety to peace and calm. My dear kapwa, karapat-dapat kang mahalin hindi dahil sa marami kang kayang gawin para sa kanila, kundi dahil kung sino ka. You deserve a love that rests, not a love that drains. Kung handa ka nang bitawan ang pagiging tagasalo or fixer sa pag-ibig at piliin ang peace and safety, i-comment mo ang salitang I choose peace sa ibaba para isang paalala sa iyong puso. Muli, ako si Doc Rog, alagaan ang isip dahil mahalaga ka. Kita-kits tayo sa susunod nating pag-uusap. At if gusto mo pang pag-usapan ng mas malalim ang iyong relationship issues or family issues, makikita nyo ako sa Serious MD. More details of it at the end of the video. Bye!